At tayo pagmamahal ay tuloy-tuloy po sa mga gawain ng aling dakilang Diyos kung saan tayo darako na po sa pakikinig ng dakilang Ebanghen kaligtasan at dadalhin ng ating minamahal mga aral. At ang lahat ng mahal ay aming inaanya tumayo bilang pagbibigay galang sa dakilang Ebanghelyo ng kaligtasan na dadalhin papangaral ng ating minamahal mga aral ng ating beloved preacher, beloved Brother Joey Mancera. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Bob De Luna. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa pangunang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, ang iyong huling propeta. Narito po kami buong puso, nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Pinakamamahal na Panginoong Yesus, langisan mo po yung banal na salita. Pagpalain mo po kaming lahat, ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. At sama-sama naming sinasaway, pinapalayas ang lahat na masamang espiritu ng hadlang, all demons of hindrances, doubts, and unbeliefs cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po magsabing, praise the Lord. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, and we will always remember and cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable assistant pastor, Lina C. Almeida, and to the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved family. A blessed afternoon po. We love you so much. At sa lahat po ng ating live webcast viewers, sa lahat po ng ating mga bisita, sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran sa buong mundo, saan mang panig, kung saan nariyan po ang pakikiisa sa ating live webcast, maging dyan po sa Indiana, USA, beloved Ted, beloved Minister Luke Smith and the family, dyan po sa California, USA, mga minamahal ko, beloved Minister Wildy James Almeida Jr., beloved Thini, and to all the beloved family, isang mapagpalang hapon po sa inyo lahat. To all saints of God all over the world, amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, nandyan po na dumarating po sa atin yung mga alert ba na magsipaghanda, manalangin. Ito na po pinaghahanda tayo. Lalo na pag kayo may kanyang kalamidad, mga minamahal ko, sabi niya, maghanda, magbantay. Yan po ang nais ng ating dakilang Diyos sa huling panahon na ito. Mga minamahal ko, lagi tayong gising, lagi tayong nakahanda, lagi tayong alerto sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Atin pong basahin mga minamahal sa ating unang talata. Amen. Praise the Lord. The book of Romans chapter 13, verse 11, and that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. Dito po sa Roma, kabanatang 13, talatang 11. At ito'y yamang nakikilala ang panahon ng ngayon kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang una tayo magsampalataya ng una. Amen. Amen. Praise the Lord. Lahat po magsabing praise the Lord. Ito po ay totoo pong nagaganap na, mga minamahal ko. Ito'y realidad na talagang lahat na po ng tanda, lahat na po nagaganap ay talagang nariyan na, mga minamahal ko. Tingnan niyo po ang mga kaganapan ngayon. Sarado na po
puno na ang lahat ng mga ospital. Hindi malaman kung saan magsipunta ang lahat ng may mga karamdaman, mga minamahal ko. Tunay po ay nasaksihan ko, kanina lang po, mayroon po kaming sinundong bunga doon sa mga nagbabantay, sa kanilang pamilya, sa dako ng isang ospital. Double na po ang parking. Nasaan po yung mga pasyente? Yung iba nandun sa kotse, nag-aantay baka sakaling may mabakante. Kaya nga, tayo po, mga minamahal ko, ay pinagbabantay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung paano natin unang tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nandun ang ating unang pag-ibig, mga minamahal ko, dapat hanggang kasalukuyan, nais ng Diyos yung mainit na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sinasabi po ng banal na kasulatan, malapit na po ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, naway panghawakan natin ang pananampalataya na sa atin ay ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos na buhay. Dahil maiksi na po yung panahon, hindi na po lalaon, malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos, tayo po'y magsipaghanda, mga minamahal ko. Purihin ang ating dakilang Diyos sa ating ikalawang talata, atin pong basahin, mga minamahal ko. Amen. Praise the Lord. The book of Ephesians chapter 5, verses 15 to 17. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Dito po sa taga-Efeso Kapitulo 5, versikulo 15 hanggang 17. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Na inyong samantalahin ang panahon, sapagat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ito po, mga minamahal ko, sa huling panahon, kailangan pong maging matalino tayo. We must be wise Christian. Alam natin ang kaganapan, mga minamahal ko. Kung dati-rati sa ating mga relihiyon, noong unang panahon, bago tayo makakilala sa ating dakilang Diyos, tayo tinawag na mangmang. Sinasamba natin ang hindi natin alam na Diyos. Merong Diyos na may kamay, hindi nakakatangan, may mata, hindi makakita. Ibig sabihin, patay na Diyos. May mga doktrina na hindi nasa katotohanan, mga minamahal ko. Ngunit salamat sa Diyos, tayo po'y naging matalino. Kung tinawag tayo sa mga unang relihiyon, mga unang nagpakalat o naghayag ng sinasabing relihiyon, ginawa tayong mangmang yung Indio, mga minamahal ko. Ngunit salamat sa Diyos, narito tayo nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Bakit, mga minamahal ko? Binigyan tayo ng tunay na pastor na talagang itinuro sa atin ang buong katotohanan. At tayo po, mga minamahal ko, nakita natin ang prueba at ebidensya. Ang ating mga karamdaman, nagsigaling, mga minamahal ko, nagbago ang buhay natin. Nagkaroon tayo ng kapayapaan, mga minamahal ko, na dumating man ang mga kaganapan na alam natin napakasama na ng panahon, ngunit ang Diyos ay hindi tayo pinabayaan. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At isunod po natin ang ikatlong talata. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. The book of Hebrews chapter 10, verses 25, 26, and 27. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as ye see the day approaching. For if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins, but a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. Dito po sa Hebreo, Kabanatang 10, talatang 25, 26, 27. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit ang araw,
Sapagat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos ng ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Amen. Amen. Praise the Lord. Napakahalaga po ng pagkakatipo ng mga banal. Kaya narito tayo nagkakaisa buong mundo. Mga minamahal ko, yung iba wala pong face-to-face na banal na gawain. Ngunit sa magitan po ng ating live webcast, ating live streaming, narito tayo, alam natin na hindi dapat tayo magpabaya dahil alam natin nariyan ang pagkakaisa natin. Sabi nga ng banal na kasulatan, if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of our Lord Jesus Christ will cleanse us from all unrighteousness. Napakahalaga po, mga minamahal ko, dahil sabi nga, yung united prayers, pagkakaisang panalangin, masaksihan niyo po ang kamanghamanghang himala saan mang sulok ng daigdig ng ating minamahal na mga kapatiran, pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, maging ang ating mga unsaved loved ones, mga minamahal ko, tunay po na talagang abot hanggang langit ang ating mga dalangin, mga minamahal ko, tinutugon ng ating dakilang Diyos ang ating mga panalangin. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya maging sa mga baguhan, inabot po kayo ng panalangin dahil sa pagkakaisa ng mga banal. Doon nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kikilos ang kanyang banal na espiritu at totoong luluha ka sa kagalakan, mga minahal ko. Manginginig ka sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ito'y kapangyarihan na kung saan ang lahat ng gawa ng diablong si Satanas ay hindi magtatagumpay. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yamang nalalaman po natin na ito yung panahon na magising tayo, mga minamahal ko. Kaya ano ang dapat nating gawin? Magising tayo, alerto tayo sa mga kaganapan. Atin pong basahin, what should we do? Amen. Praise the Lord. The Gospel of St. Matthew, chapter 26, verse 41. Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Mateo Kapitulo 26, versikulo 41. Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu na sa katotohanan ay may ibig na dapat mahina ang laman. Amen. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. Ito na yung panahon pala, mga minamahal ko, na dapat ituon natin ang ating pananalangin, pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang panalangin ng mga banal ay pinakikinggan ng Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya dumating ang pagsubok, dumating sa iyo ang karamdaman, sabihin na po natin, maapektuhan tayo sa mga pandemic na ito. Talagang yung panahon natin, talagang magkakaroon ng karamdaman dahil nga po, ulan, nandyan po yung init, mga minamahal ko. Natural na po yan eh. Ngunit, totoo po na ang ating Diyos, natural naman po ang kanyang pagpapagaling. Huwag tayong matakot, mga minamahal ko. Ang Diyos ay kasama natin, mga minamahal ko. Hindi tayo matatakot sa huling panahon. Minsan, ma-receive mo yung mga Kuya, ganito. Huwag niyong intindihin ang COVID. Hayaan niyong ang COVID ang matakot sa atin dahil kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Manalangin ng lubos sa ating dakilang Diyos, magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang panalangin ng matuwid ay pinakikinggan ng Diyos. Panghawakan natin na dito sa banal na ministeryong ito, totoo ang ating dakilang Diyos. Believe in the Lord your God, you will be established. Pag sinabing established, magiging matatag ka. Hindi ka mabubuhal. Believe in His prophet and you shall prosper. Giginhawa ka sa kabila ng kahirapan na nagaganap ngayon. Ano mga patotoo? Salamat sa mga kaganapan na ito. Bakit? Dito kasi nakita ng Diyos ngayon na ikaw ay tapat nagsusumamo sa kabila ng lahat ng pagtitiis na yan. Ang Diyos ay mahabagin.
tapat siya. Kaya nga, ibinubuhos niya ang pagpapala upang ipatutuo mo na merong ang Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Lahat magsabing, praise the Lord. Pangako ng Diyos, mga minamahal ko, sa ating huling talata. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In the book of Titus, chapter 2, verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Dito kay Tito, Kabanatang 2, Salatan 13. Nahintain yaong mapalad na pag-asa at ang pagkapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Ano pa bang inaasahan mo sa mundong ito? Inaantay mo kung paano tayo maging bilyonaryo. Huwag na tayo mag-isip po yan. Ang pinakamahalaga, yung pananampalataya mo ay lalong tumataas ng tumataas, higit pa sa bilyon. Gawin nating trilyon, mahigit ang pananampalataya mo. Ikaw ay pinagpala dahil ikaw at ako ay nag-aantay ng dakilang pagpapakita at ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ang inaasahan natin na magiging makatotohanan, mga minamahal ko. Wala na tayong aasahan kung hindi yung langit, ang mansyon na ipinaghanda sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigyan natin ng kahalagahan. Kaya wala nang panahon para matulog o magpabaya sa ating pananampalataya. Gumising tayo, mga minamahal ko. Marami ang napapahamak. Sino ang kailangang sumigaw at magbigay ng babala sa mga tao, mga minamahal ko, upang magpatotoo na merong Diyos na nagmamahal at nag-aantay sa lahat ng mga tao, mga minamahal ko. Iba't ibang mga bansa, hindi man giyera ang kanilang kinakaharap. Giyera, pagkatapos nun, pandemic. O, tingnan nyo sa Iran. Ayun, mga minamahal ko, namumroblema sila. Panibagong outbreak, mga minamahal ko. Ang daming namamatay ngayon. Hallelujah. Ngunit magpasalamat ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kung ikaw nga ay nag-aantay na nalalapit ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang nais niya, ikaw at ako ay gamitin sa huling panahon na ito. Hallelujah. Sinabi po sa Genesis, go ye and multiply. There is Jesus wants multiplication in this last day. Pwede na rin. Addition, magdagdag ka, kapatid. Ang sabi niya, nangungusap siya sa the true church of the living God, go ye and multiply, mga binabahal ko. Ibig sabihin, ikaw at ako, agawin natin ang maraming tao pa na napapahamak sa huling panahon. Babantayan natin ang kaligtasan ito dahil mahalaga. Ipamahagi natin sa bawat isa upang sila man din ay pagpalain. Kumustahin mo ang iyong mga mahal sa buhay. Iluhod mo sila, yung mga unsaved loved ones natin, mga minamahal ko. Bago mahuli ang lahat. Kaya nga, sa mga oras na ito, panintigan mo ang iyong pananampalataya. Ang nais ng Diyos, ayaw niya ng maligamgam na paglilingkod. Ayaw niya ng malamig dahil isusukat tayo ng ating mahal na Panginoon. Ang nais niya yung mainit na naglilingkod, nagbabantay sa kaligtasan na ipinagkaloob sa atin, na kung saan huwag tayong matakot, ipaglaban natin ito, ipatutuon natin na merong Diyos na nakahanda sa bawat isa. Wala na panahon, mga minamahal. Time is running out. Kung sinasabi natin, for God is good in my life, ganon din. Kailangan maging mabuti tayo sa harapan ng ating dakilang Diyos. Nag-aantay, nagbabantay, nananalangin, naghahayag ang kabutihan ng Diyos. Ito po ang tungkulin na natin sa huling panahon. Huwag na kayong umasa na ang panahon ay gaganda pa. Bagkus,
Sabi nga po, tumingin ka sa langit. Ang ating kaligtasan ay malapit na. Continue serving the Lord. Ang nais ng Diyos, with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Kaya nga reminder sa lahat ng mga Kristiyano, sa mga tapat na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, kung binabantayan mo nga ang kaligtasan ito, ipinamamahagi mo, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, pag tayo nanalangin, gusto natin lahat ibigay ng Diyos. Wala pa yun, pagpalain mo ko physically, materially, spiritually, ibinigay na sa iyo ng Diyos. Alam mo yan. Alam natin yan. Ba't hindi natin ibigay na? Itodo na natin ang paglilingkod na ito. Patuloy tayong gamitin sa huling panahon na ito. Hallelujah. Dahil isang araw, sasapiling tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Someday, we will be in heaven, standing in the presence of the Lord. He will reward us. Ayon sa iyong ginawa, ito na yung panahon. Huwag mong titingnan ang pinansyal. Huwag mong titingnan ang material. Ang tingnan mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang tayo'y patuloy maglingkod hanggang sa kanyang pagbabalik. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo po'y umawit magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Habang inaanyaan po natin ang mga baguhan, mga bisita, ating live webcast viewers. Hallelujah. Aking ibinibigay po ang pagkakataon sa ating beloved preacher, beloved Brother Cruz. Amen. God bless you, beloved Coach Power Joe. Sa ating inibig ng mga baguhan, kayo po yung aming inimbitahan po tayo sa harapan. Tanggapin po ng formal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ating napakinggan ang puri Panginoon ng ligtas sa itong panahon na ikaw'y gumising, lumapit sa ating naman sa buhay. Tanggapin ang kaligtasan ng kanyang inoon.
Napakinggan natin ang magandang ebanghelyo ng kaligtasan. Na tunay ang ating mga napunay nangungusap sa bawat sa atin. Hindi lamang sa mga pag-uwan, maging sa mga datihan na may inibig ko. Ito ang panahon na para tayo po'y gumising, may inibig ko. Ipagsabihan dakilang kabutihan ng Diyos, yung kaligtasan na ino-offer ng ating pinakamamahal na panahon. Sapagkat nandiyan na mga sinasabi ng banal na kasulatan, ang kaguluhan, patayin, kaliwat kanan, mga inibig ko, ang mga pagputok ng mga bulkan, ng mga paglindol, ang salot na ito na kumitin na ng milyon na tao sa buong mundo, mga inibig ko. Kaya ito ang tamang panahon natin ipagsabi. Kaya ngayong ating inawit na tayo tinatanong kung tayo po ba'y handa na, mga inibig ko, na tayo haharap sa harapan ng ating pinakamamahal na panahon. Sapagkat kung meron pa po tayong nagagawa ng mga bagay na hindi kinululugdan ng ating mahal na panahon, na pagbibigyan pa natin ating mga kailangan, ito yung tamang panahon, mga inibig ko, na tayo lumapit magpakumaba sa ating dakilang Diyos na buhay. Alisin ang mga pagkabahagi, pagkakampi-kampi, ano mga inisasyon, kalisimput, alisin mo yung sabi puso mo yung kapatid. Sapagkat totoong napakalapit na pagbabalik ng ating mahal na panahon. Panghawakan natin yung kaligtasan na ino-offer ng Diyos. Kaya habang tayo patuloy magpuri, pasalamatan natin ang ating pinakamahal na panahon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, mga Panginoon. Salamat sa iyo, mga Panginoon, na may nagkaluman mo kami ng itong pastor aming kaluluwa. Nananalangin araw gabi upang kami may harap na walang tungis banal sa iyong harapan. Handang harap sa iyo, anytime ikay babalik. Hallelujah! Purihin ka, mga Panginoon. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Sa ating inibig ng mga baguhan, dito ngayon kayo sa ating beloved brothers viewers, tayo po'y pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Upang makamtan niya yung kaligtasan na ino-offer ng ating dakilang sa buhay, meron pong 4 na susi ng kaligtasan. 3 po niyong gaganapin sa oras na ito. Unang-una yung pananampalataya sa nag-isang Diyos na buhay. Nang sabi sa 17 ng Roma, ang pananampalataya po ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Napakinggan niyo po kanina ang mga pinagpalang buhay na po ito kanina, ang ebanghelyo ng kaligtasan, umusbong malitapantayan sa iyong puso. At ang sabi pa naman ng kasulatan, na ang pananampalataya, isang bagay na hindi mo nakikita sinampalatayanan mo, diyan nalulugod ang Diyos. At kung wala kang pananampalataya, kailanman, hindi ka kalulugdan ng ating pinakamamahala para sa Kristo. At ang sino mang lumalapit sa Diyos, kailan siya sumampalataya ng isang Diyos na siyang tagapagbigay ganti sa nagsisilapit sa Kanya. Kaya napakalaga ng pananampalataya, may inibig ko. Pangalawa, ang mga Diyos sa pagsisisi. Sabat ang sabi ng banal na kasulatan, lahat ng tayo nagkasala at walang umabot sa kalutan ng Diyos. Walang isang mga matuwid, wala. So paano po tayo magsisisi? Ito po yung kumpletong pagtalikod sa buhay makasalanan. Yung dati natin ginagawa, huwag mo nang gagawin yun. Ang lakad mo na ngayon ay patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. At upang maganap mo yun, kailangan ganapin mo ang pangatlong reglamento ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nang sabi sa Gawa 2:38, mangagsisi at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagkapatawad ng kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo.
Ibig sabihin, pag kayo po inilubog sa tubig, nanataglan yung karamdaman, mabigat na problema, sulunin kasama nilubog sa tubig, pag-ahon mo na iwan na yun doon lahat, saka ng born again Christian, bagong nilalang ka na sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, na sabi sa Roma 6:4-5, makakalakad ka na sa panibagong buhay. Dati mong buhay makasalanan, iiwan mo na yun. Ang lakad mo ngayon patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At hindi yung matatapos doon, kailangan yung pagkapatuloy, pananatili, sapagat ang Diyos po magbibigay ng pang-apat. Babaptismo kayo ng kanyang banal na Espiritu na sabi sa Romans 8:9, a man without the Spirit of God, without the Spirit of Christ and our peace. Ang sino daw taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo, hindi sa Kanya. So paano kayo magkakaroon ng Espiritu ng ating dakilang sa buhay? Kinakailangan nyo pong pagpapatuloy, pananatili, lumakad ng ayon sa kalooban ng Diyos, isagawa ang lahat ng kanyang kahatulan. Kaya sa oras sa ating inibig ng mga baguhan, maging sa ating beloved webcast viewers, pakitas mo yung dalawang kamay. Pakipikit na po niyo yung mga mata at mula sa inyong puso, gayahan niyo aking panalangin na sasambitin kasama ng taos-pusong pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin mo, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na kayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at iligtas mo rin maging ang aking mahal sa buhay. Itong aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po kayo magsisi kami pong manalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya. Sa pangunan dalang ng taong nilangisan namin, minamahal dinagaan ng Pastor Evangelista, William Medente, Papa o God, sa aming iniibig, mga kababayan ito, maging sa lahat ng aming webcast viewers, Waterworld, na tumanggap sa iyo sa oras ito. Patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila na yung kabanal-banal ng mundugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan at isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. At iligtas mo rin maging umamal sa buhay at ito rin po simulain ng kanilang maliloob na paglingkod sa iyo, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa apat na reglamento ng kaligtasan, mga iniibig, dalawa pa lamang yan sa gawa, panang patay pagsisisi. Yung pangatlo, ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, napakahalaga po yan. Wag na kayong uwi na hindi magbabaptismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang sa buhay, sapagkat kung kayo uwi na hindi po nabaptismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ibig sabihin, ayaw niyong mapatawad ng Diyos yung kasalanan, ayaw yung gagaling yung karamdaman, ayaw yung mawala ang mga problema. So, base sa inyong pag-uwi mamaya, isasagawa niyo po yung reglamento ng kaligtasan ng baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, isang tiyak na bagay. Pag-uwi niyo mamaya, baon-baon niyo ng kapatawaran nagmula sa Diyos, kagalakan, kapayapaan, at yung kagalingan ng karamdaman. Amen, praise God. At hindi matatapos yun, sa inyong pagkapatuloy ng inibig ko, ang pang-apat, ang Diyos na po magbibigay nito, babaptismo ang kanyang banal Espiritu, manatili kayo at unawaan niyo lagi ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At bilang anak ng Diyos, meron ka ng karapatan na tumawag natin ang masalangit bilang kanyang mga anak. Kaya sa ating mga pangailangan, sa ating prayer for the sick, at kung may binibigyan pagkataon sa ating beloved ordained preacher, Rob Blanco, para po sa kanyang pangalan. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Hill. Magkaisa po tayo, mga minamahal na malangin ng pagsisisi, mga minamahal. Bago po natin nilingin ang lahat ng ating pangailangan sa ating napakabait na mahal na Panginoon Jesus. Dakila po namin ang mga Diyos na papareha sa lahat. Pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unang dalangin namin, beloved and honorable Pastor Evangelist Waldes, Brother Almeida, kami po ay humihingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon, sa lahat ng ay pagkakasala, magkukulang sa iyo, mahal na Panginoon. Patawarin mo kami at tulungan mo kami na maging sakdal sa iyong pagsunod sa lahat mong kautusan, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, dear is Jesus. At unahin po namin dakilang pasasalamat sa iyo, mahal na Panginoon.
Dakilang pagpupuri sa Imala, pinagkanubal kami namin, ginagawa magulang sa Imala, Panginoon, upang maging tagapangalaga ng aming mga kaluluwa, O Diyos, upang sakdalin ang aming pananampalataya hanggang sa anong pagbabalik, mananati kami naglilingkod sa Imala, Panginoon. Hallelujah, at mga ipapapangaral, nag-isang ebanghelyo sa buong kinapal, Mala, Panginoon, nakipang kapangyarihan, O Diyos. Iyat ang lahat, pagpapalang spiritual, physical, material, pagpapalang kalakasan, mahabang buhay na amin mga kinagala, Mala Pastor. Lubos po namin pinasalamatan, Mala Panginoon, sa po namin beloved children, Mala Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Purihin niyo banal na pangalan. Mga minamahal, ilayas po natin ating mga sarili, mga minamahal. Isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan may karamdaman. At isipin po natin, beloved na mga pastor, naglayas po sa atin, ating mga loved ones, may karamdaman, may mga problema, kapatiran, buong Pilipinas, mundo. Banggitin niyo po kung anumang uring karamdaman, problema, o bisyo meron kayo, mga kainang bumabalik. At ikasaw po natin sa pangalan ni Jesus, di masarap cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, lahat ng uring karamdaman, lahat ng problems, spiritual problems, financial problems, unbelief and doubts, vanity, vainglory, pride, materialism, covetousness, cast out, cast out in the name of Jesus. Be healed from cancer right now in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Mala Panginoon, sa dakilang kapangyarihan pinagkaloob mo sa amin, Mala Panginoon, sa panarito ang totoo mong propeta ng panalangin ay nakakabot dyan sa iba na trono, Mala Panginoon. Bilang pasalamat sa ating Mala Panginoon, ang lahat ng ating mga prayer request, tinugunan ng ating Mala Panginoon sa mga kaparaanan, babanggitin po natin, mga minamahal, ang pagluwalhati ng 1,000,000 times na pagpupuri sa ating Mala Panginoon 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Sabay, lukso kayo na mahal. Sabay po tayo. Purihin ang banal na pangalan. Thank you so much, Lord Jesus. I will love you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sapagkat yung tumay na mahal, tayo naman po itadako sa ating pong announcements. At narito po our beloved ordained preacher, Dr. Rick Alarcon. Amen. God bless you po, ordained preacher, beloved Raph. At mga muli po sa ating pong mga mahalaga na mga announcement po natin. Patuloy po ang banal na gawain. Mga naman lang JMCM, Jesus Miracle Crusade, International Ministry. Kindly po, huwag niyo pong kalilimutan Wednesdays, Fridays, and Sundays po. Mga banal na gawain po natin. At tuwing Miyerkules po, alas 12 po ng tanghali hanggang alas 4:30, alas 5 po ng hapon. At ganoon na rin po ang ating pong banal na gawain. Araw po ng Biyernes, mga minamahal, mula po alas 12 ng 12 noon up to 4:35 in the afternoon. Also, this coming Sunday po, mga minamahal, ang ating pong banal na gawain mula po alas 10 ng umaga po ng linggo hanggang alas 4 po ng hapon through Facebook page and also through YouTube channel po. Inyo po mapapanood ang ating pong banal na gawain po, ang ating pong live webcast, JMCM Central live stream, at sa YouTube naman po ay JMCM TV po. Niyo pong panurin yan, patuloy niyo pong subaybayan kung kayo po'y lagi pong nagagalak, nasisiyan, labis ang kagalakan, kaligayan, at kapayapaan mula sa ating pong mahal na panunsusata. At naman po ang TV program, it is being telecast every Saturday in the evening po yan, sa gabi, sa PTV4, which starts at 10:30 p.m. up to 12 midnight, 1.5 hour, at pang TV Crusade sa Channel 4 po. At ang ating pang mga linya ng telepono, naka-flash po, mga telephone numbers where you can contact us, mga minamahal, ang Jesus Miracle Crusade. Para sa mga nagnanais po, magpapanalangin po, o magpapayo po, 8372-9194 and 8375-1148 po for prayer and counseling po yan, mga minamahal. You can also visit our website, www.jmcm.org. Ang ating pong radio program naman po, ang Jesus Miracle Hour. Gabi-gabi yan natin mapapakinggan sa DZME, Radio 1, 1530 kHz sa AM band po yan, mga minamahal, 11 p.m. up to 12 midnight, mga minamahal. At sa ating mga patuloy na pagbibigay na ating pong mga vows, sa ating mga tithes and offerings, our pledges po, sa ating pong church bank account, yan po ay sa Bangko de Oro,
BDO Fairview Branch at ang account name po niyan, mga minamahal, ay ang buong pangalan po ng banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry or Jesus Miracle Crusade or the acronym JMCIM or JMC po, mga minamahal. Any of those names, pwede po sa apat na yan. Yan po ay nasa database po ng BDO, mga minamahal. At muli po, ito po isa pang savings account and the number of this SA is 000-3902-68577. From the comfort of your own homes, wherever you are, mga minamahal, you can send them, mga minamahal, yung po mga vows, pledges, and tithes and offerings just as long as you have your PC, your phone, mga minamahal. Siya po patuloy na pagbibigay, kayo po'y patuloy po kaagapay, katuwang po natin buting ginagalang minamahal Evangelista Willie Almeida, our loving God's handsome prophet, the old beloved Almeida family, mga minamahal, for the furtherance of the true gospel. Tayo na po ito mayo habang atin na pong ibinibigay ang lahat po ng pagkakataon sa mga una po sa panalangin sa pagkatapos sa ating minamahal na kapatid, beloved brother Willie Abe, my beloved co-preacher. Amen. God bless you po, beloved ordained preacher, Dr. Raquel Arcon. Dakil ang pagpala ng mga Diyos sa mapangyarihan sa lahat. Malapay na kami pinamudulog ang trono biyaya. Malapaswat panalangin ng aming minamahal. Ginagalang mga pastor Will Distrad. Malapay na patuloy kami nagpupuri, naglulwalhati, nagpapasalamat. Sa natapos yung mga gawain na ito niya pinagpala mo. Malapay na maraming salamat sa iyong banal na salita. Malapay na hallelujah. Hallelujah, maraming salamat din, malpayan on, hallelujah, sa iyong banal at matamis na presensya na pinanara mo sa amin sa tutuloy na malpayan on, hallelujah. Maraming salamat, malpayan on, hallelujah, sa ang pag-uwi, alisin mo magiging hadlang sa kung na-disgrasya sa amin daratan, makarating kaming ligtas sa aming kanyang tahanan, nasong gabay patnubay sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray, amen, hallelujah, praise the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of a sweet Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, yes, I love you with the love of my sweet Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the sweet Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. Ingat po tayo sa ating pag-uwi. Praise the Lord. We love you all in the Lord.